Nang pumunta ka sa ospital para magpagamot, lubos kang nagtiwala sa doktor na nangakong ililigtas ang iyong buhay. Ngunit sino ang mag-aakala na sa likod ng puting abito na iyon ay isang demonyo ang nagtatago? Ito ay isang nakakagimbal na kwento mula sa Cebu. Isang doktor na hindi lamang tinalikuran ang kanyang sinumpaang tungkulin, kundi nagnakaw pa ng mga bato mula sa malulusog na batang pasyente upang ibenta para sa maruming pera. Ang kanyang kinita ay hindi lamang daan-daang libo, kundi umabot sa 100 milyong piso, 100 milyong. Paano naging isang maninila ang isang doktor? Sino ang mga biktima na winasak ang buhay dahil sa pagtataksil na ito? At paano sa wakas ay natuklasan ng mga pulis ang karumal-dumal na krimen na ito na nakatago sa likod ng mga pinto ng operating room? Mangyaring pakinggan ang kwentong ito hanggang sa dulo. At iwanan ang inyong komento kung sa tingin ninyo ay makatarungan ba ang parusa sa doktor na ito o ito ba ay masyadong magaan pa rin. Bawat boses ay mahalaga. Kung naantig kayo sa kwentong ito, mangyaring pindutin ang like button at mag-subscribe para hindi ninyo makaligtaan ang mga susunod na salaysay. Sa ganitong paraan, patuloy tayong makakapagbahagi ng mga kwentong puno ng aral sa buhay sa channel na ito. Sa puso ng Cebu, nakatayo ang isang dambuhalang gusali kung saan daan-daang pasyente ang pumapasok at lumalabas araw-araw, ang Cebu Central Medical Center. Para sa mga ordinaryong tao sa rehiyon, ang ospital ay hindi lamang isang lugar para magpagamot. Ito ang huling kanlungan ng pag-asa. Isang lugar kung saan ipinagkakatiwala ang buhay at hinihiling ang mga himala. Ang mga doktor at nurse na nakasuot ng puting uniforme ay itinuturing na mga anghel ng kaligtasan na may misyong protektahan ang buhay. Ngunit sino ang mag-aakala na sa likod ng mga puting pader ng ospital na iyon, mayroong isang madilim na lihim na nakatago? Sa likod ng maskara ng isang operasyong nagliligtas buhay, isang tusong krimen ang nag-aabang. Walang sino man ang naghinala na ang taong dapat sanang tumulong ay mismong tatalikod sa kanyang sinumpaang tungkulin. Ang simula ng kwentong ito ay isang hapon noong Mayo 2023. Katatapos lang ng ulan at ang amoy ng basang lupa ay nanunuot sa ilong. Isang 26 daong gulang na binata, si Marco Reyes, ang pumasok sa opisina ng Criminal Investigation and Detection Group. Ang kanyang mukha ay maputla, puno ng pinaghalong pagkalito, galit at takot. Sa kanyang mga kamay, may hawak siyang 2 X-ray film, ang magiging simula ng isa sa pinakamalaking medical scandal sa Cebu sa mga nakaraang taon. Si Major David Santos, isang investigador na kilala sa kanyang pagiging kalmado at determinado, ang personal na humarap kay Marco. Sa una, inakala ni Major Santos na si Marco ay nagrereklamo lamang ng isang karaniwang kaso ng medical malpractice tulad ng maling diagnosis o hindi tamang pamamaraan. Ngunit nang marinig niya ang kwento ni Marco, unti-unting naging seryoso ang mukha ng veteranong investigador. Naramdaman niyang hindi ito isang simpleng kaso ng kapabayaan. Mayroong isang bagay na mas karumal-dumal. Sinabi ni Marco na 6 na buwan na ang nakalipas noong Nobyembre 2022, nakaranas siya ng matinding pananakit sa kanyang kanang baywang. Ang sakit ay napakatindi na halos hindi na siya makatayo. Sa takot ng kanyang pamilya, agad siyang isinugod sa emergency room ng Cebu Central Medical Center. Doon, personal siyang ginamot ni Dr. Ale Arturo Villanueva, ang pinuno ng departamento na may magandang reputasyon. Matapos ang ultrasound at x-ray, may kumpiyansang sinabi ni Dr. Villanueva na si Marco ay may malubhang kidney stones. Ayon sa kanya, kung hindi siya agad ooperahan, maaaring permanenteng masira ang kanang bato ni Marco at nanganganib pa ang kanyang buhay. Dahil sa takot, walang gaanong pag-iisip na pumayag ang pamilya ni Marco sa mungkahi ng doktor na operahan siya sa araw na iyon. Ang operasyon ay tumagal ng ilang oras. Nang magkamalay si Marco, nakakaramdam pa rin siya ng sakit sa kanyang tiyan. Ngunit dumating si Dr. Villanueva at sinabing naging maayos ang lahat.
Ipinakita pa niya ang isang bagong X-ray film kung saan makikita ang dalawang bato ni Marco na malusog at walang anumang bato. Guminhawa ang pakiramdam ni Marco at ng kanyang pamilya. Labis silang nagpasalamat. Naniniwalang nailigtas ang buhay ni Marco. Ngunit ang mapait na katotohanan ay lumabas makalipas ang kalahating taon. Noong Mayo 2023, nagsimulang maramdaman ni Marco na unti-unti siyang nangihina. Ang kanyang balat ay namumutla, madali siyang mapagod, at madalas siyang mahilo. Sa paghihinalang may mali, nagpa siya siyang magpa-check up sa isang malaking pribadong ospital sa Mandaue City. Doon, hinarap niya ang isang nakakagimbal na katotohanan. "Ginoo, isa na lang po ang bato ninyo," sabi ng doktor na may pagtataka. "Mayroon po kayong kaliwang bato, pero ang kanan ninyo ay wala na po. Nagkaroon po ba kayo ng operasyon para tanggalin ito o nag-donate po ba kayo dati?" Hindi makapaniwala si Marco sa narinig. Mariin niyang iginiit na operasyon lamang sa kidney stones ang kanyang pinagdaanan 6 na buwan na ang nakalipas, hindi pagtanggal ng organ. Para kumbinsihin ang doktor, ipinakita niya ang X-ray film na ibinigay sa kanya ni Dr. Villanueva pagkatapos ng operasyon. Kakaiba, 2 buong bato ang makikita sa larawan. Kumunot ang noo ng doktor at mahinang sinabi, "Mukhang minanipula po ang larawang ito. Tingnan niyo po, may mga bakas ng digital editing. Hindi po ito normal." Nanginig ang katawan ni Marco. Tiningnan niya ang peklat sa kanyang tiyan, mas mahaba at mas malalim kaysa sa inaasahan. Mas malapit ito sa hiwa para sa pagtanggal ng bato kaysa sa karaniwang operasyon sa kidney stones. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang isang napakasamang bagay ang nangyari sa kanya. Sa paos na boses na may halong galit, tinapos ni Marco ang kanyang kwento sa harap ni Major Santos. "Major, pakiramdam ko po, niloko ako. Ninakaw po ang bato ko. Nandito po ako para malaman ang katotohanan at para hindi na mangyari sa iba ang nangyari sa akin." Natahimik ang silid. Tinitigan ni Major Santos ang mga X-ray film sa kanyang mesa. Alam niyang ang kasong ito ay maaaring yumanig hindi lamang sa Cebu, kundi sa buong komunidad ng medisina sa Pilipinas. Kung totoo ito, hindi lamang niya haharapin ang isang doktor na tinalikuran ng kanyang sinumpaang tungkulin, kundi isang demonyong nakasuot ng puting abito. Matapos marinig ang pahayag ni Marco, matagal na naupo sa kanyang upuan si Major David Santos. Sa labas ng opisina ng CIDG Cebu, isang ambon ang pumapatak, nagpapabigat sa mamasa-masang hangin. Sa kanyang mesa, magkatabing nakalatag ang 2 X-ray film. Ang isa ay nagpapakita ng 2 normal na bato. Ang isa na lang. Ang pagkakaiba ay napakalinaw na halos sumikip ang dibdib ni Major Santos. Mahigit 15 taon na siyang nasa mundo ng krimen, humahawak ng mga kaso ng pagpatay, pagnanakaw at droga, ngunit iba ang pakiramdam niya sa kasong ito. May isang malamig na bagay na tumutusok sa kanyang damdamin. Marahil ay dahil alam na alam niya ang paghihirap ng mga pasyenteng may sakit sa bato. Sa tuwing dinadala niya ang kanyang ina para sa dialysis, nakikita niya kung gaano umaasa ang mga tao sa isang maliit na organ para mabuhay. At ngayon, sa harap niya mayroong isang alegasyon na isang doktor ang nagbenta ng mismong organ na dapat sana'y pinagmumulan ng buhay. Tiningnan ni Major Santos si Marco na maputla pa rin at tensyonado. "Seryoso naming hahawakan ang kasong ito. Pero kailangan mong maging kalmado. Kukumpirmahin namin ang lahat ng sinabi mo." Malumanay niyang sabi. Tumango si Marco. Ang galit ay bakas pa rin sa kanyang mga mata. "Major, hustisya lang po ang gusto ko. Hindi po ako matatahimik kung hahayaan ko lang ito." Nang gabing iyon, bumuo si Major Santos ng isang special investigation team na may codename na Oplan Bantay Buhay. Alam niyang hindi maaaring isapubliko ang kasong ito. Isang maliit na pagtagas lang ng impormasyon ay maaaring magdulot ng gulo sa ospital o magbigay ng pagkakataon sa salarin na sirain ang mga ebidensya. Kinabukasan, dinala si Marco sa isang ospital sa Maynila para sa isang komprehensibong pagsusuri.
Isang forensic team sa pangunguna ni Dr. Helen Cruz ang nagsagawa ng CT scan, ultrasound at pagsusuri sa peklat ng operasyon. Hapon nang lumabas ang opisyal na resulta at kinumpirma nito ang isang hindi maikakailangang katotohanan. Wala ang kanang bato ni Marco. Ang peklat sa kanyang katawan ay tugma sa isang kidney removal procedure at ang x-ray film na dala niya ay may mga bakas ng digital manipulation. Ang ulat na iyon ay nagpatahimik kay Major Santos ng ilang segundo. Wala nang duda, hinaharap nila ngayon ang isang doktor na naging kriminal. Ang investigasyon ay lumipat na sa susunod na yugto. Alamin kung paano nagawang gawin ng isang espesyalistang doktor ang ganito kalupit na bagay. Maingat na kinalap ang personal na impormasyon ni Dr. Arturo Villanueva. Sa panlabas, siya ay perpekto. Isang 45 taong gulang na doktor, pinuno ng surgery department sa Cebu Central Medical Center na may mahigit 20 taong karanasan. Kilala siyang mabait, may asawa at 2 anak, at may masayang pamilya. Ngunit sa likod ng imaheng iyon, natuklasan ng team ang isang madilim na bahagi. Ang kanyang mga bank account ay nagpakita ng mga transaksyon patungo sa mga online gambling site. Matagal na siyang lulong sa sugal, natatalo ng milyon-milyon bawat buwan at baon sa utang. Hindi lang iyon, natuklasan din ng mga investigador na si Dr. Villanueva ay may relasyon sa isang batang estudyante sa kolehiyo. Isang mamahaling kondominium sa IT Park ang inupahan para sa kanya kasama ang isang maliit na kotse at mga designer na gamit. Malinaw na lahat ng ito ay imposibleng tustusan ng sahod lamang ng isang doktor. Unti-unting nagiging malinaw ang motibo, ang bigat ng utang at isang marangyang pamumuhay na kailangang panindigan. Samantala, isang team ang nagpanggap bilang mga auditor mula sa Department of Health at pumasok sa Cebu Central Medical Center. Humingi sila ng access sa mga medical record ng lahat ng kidney stone surgeries na isinagawa ni Dr. Villanueva sa nakalipas na 1 taon. Daan-daang file ang binuksan, isa-isa. Dahan-dahan, isang kakaibang pattern ang lumitaw. Mayroong 6 na batang lalaking pasyente, nasa edad 20 hanggang 30. Lahat ay malusog dati. Lahat ay na-diagnose na may malubhang kidney stones. Lahat ay sumailalim sa open surgery sa ilalim ng iisang team. At sa lahat, ang post-surgery x-ray ay nagpakita ng 2 normal na bato. Ang pattern ay masyadong perpekto para maging nagkataon lamang. Isang araw, isang batang doktor, si Dr. Ana Lim, ang lumapit sa isa sa mga nagpapanggap na miyembro ng team. Sa isang bumubulong na boses, ibinahagi niya ang kanyang mga alalahanin. Ginoo, madalas po akong makapansin ng mga kakaiba. Minsan, hindi po tugma ang mga resulta ng test at ang mga x-ray film ay parang nire-recycle. Pero hindi po ako nangahas na magsalita. Baka po masira ang karera ko. Ang kanyang mga salita ay naging isang mahalagang piraso sa malaking puzzle na ito. Mas lalo nitong pinatibay ang hinala na si Marco ay hindi nag-iisang biktima. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, mahihirap na araw ang pinagdaanan ni Marco. Madali siyang mapagod at nakakaramdam siya ng pagkakasala sa kanyang pamilya. Sa kanilang simpleng inuupahang bahay, laging sinusubukan ng kanyang ina, si Aling Rosa, na palakasin ang kanyang loob. Anak, ang mahalaga, buhay ka pa. Siguradong may plano ang Diyos. Sabi niya sa nanginginig na boses. Ang kanyang kapatid na babae ay nagplano pang ang huminto sa kolehiyo para makatulong sa pamilya. Lahat ng ito ay mas lalong nagpatibay sa determinasyon ni Marco na ipaglaban ang hustisya. Sa isang panloob na pulong, binuo ni Major Santos ang kanilang estratehiya. Una, kailangan nilang kumpirmahin ang bilang ng iba pang mga biktima. Ang 5 kahina-hinalang pasyente ay kailangang muling suriin nang hindi nagdudulot ng gulo. Ikalawa, kailangan nilang targetin ang surgical team na laging kasama sa lahat ng kaso. Ang kanilang mga pangalan ay iimbestigahan ng mas malalim. Ikatlo, kailangan nilang hukayin ang digital evidence.
Tinawag ni Major Santos ang isang IT forensics expert, si Sargento Miguel Reyes, para suriin ang medical imaging storage system ng Cebu Central Medical Center. Doon, maaaring makahanap sila ng mga bakas ng minadaling pagmamanipula. Ang whiteboard sa conference room ay puno ng mga sulat at pulang linya nag-uugnay sa larawan ni Marco at ni Dr. Villanueva. Tumayo si Major Santos sa harap ng kanyang team, tinitingnan ang bawat mukha. Hinaharap natin ang isang bagay na mas malaki pa kaysa sa inaakala natin. Hindi lang ito isang tiwaling doktor, maaaring isa itong organ trafficking syndicate. Kailangan nating kumilos ng mabilis, ngunit tahimik. Nang gabing iyon, matapos umuwi ang lahat, lumabas si Major Santos at nagsindi ng sigarilyo. May ambon pa rin sa kalangitan ng Cebu. Huminga siya ng malalim at bumulong na tila kinakausap ang kanyang inang nasa ospital. Nay, pangako, huhukayin ko ang lahat ng ito para sa mga taong nawalan ng pag-asa, para sa mga taong nagtiwala sa puting abito. Ang sumunod na ilang araw ang naging pinakaabala para sa team ng Oplan Bantay Buhay. Kailangan nilang kumpirmahin kung may iba pang biktima bukod kay Marco, ngunit hindi sila maaaring magdulot ng panik. Gamit ang pagpapanggap bilang mga opisyal mula sa isang post-surgery health program ng DOH, kinontak ng mga investigador ang 5 pasyente na inoperahan ni Dr. Arturo Villanueva. Sinabihan silang nag-aalok ang gobyerno ng libreng pagsusuri para pag-aralan ang mga pangmatagalang epekto ng operasyon sa kidney stones. Walang naghinala at lahat ng 5 pasyente ay pumayag na pumunta sa isang ospital sa Maynila. Sa unang araw ng pagsusuri, isang 22 taong gulang na binata ang dumating na may mausisang mukha. Ang resulta ng ultrasound, isa na lang ang bato sa kanyang katawan. Kinabukasan, dumating ang pangalawang pasyente at pareho ang resulta. Habang lumilipas ang mga araw, lalong dumidilim ang mga mukha ng investigation team. Hanggang sa ika-5 pasyente, hindi nagbago ang resulta. Lahat sila, kaliwang bato na lang ang mayroon. Nakatayo si Major David Santos sa harap ng monitor sa radiology room. Blanko ang kanyang mga mata, matigas ang panga. Ang pattern na dati hinala lamang ay napatunayan ng isang katotohanan. 6 na biktima, lahat malulusog na batang lalaki, lahat nawalan ng kanang bato. Lumingon siya kay Marco na hindi kalayuan. Tahimik na nakatayo si Marco, tila hindi makapaniwala na may iba pang dumanas ng parehong kapalaran. Nang magkita-kita ang ilang biktima sa waiting room, naging emosyonal ang kapaligiran. Umupo si Marco sa tabi ng isang estudyante sa kolehiyo. Maputla ang mukha ng estudyante, ngunit pilit siyang ngumiti. Hindi lang pala ako. Bulong ni Marco. Tinapik ng estudyante ang kanyang balikat at mahinang sinabi, "Lahat tayo biktima, tol. Baka kung magtutulungan tayo, mas mabilis nating makamit ang hustisya." Ang simpleng salitang iyon ay nagpaluha kay Marco. Parehong sugat, parehong sakit at isang bagong determinasyon na huwag sumuko. Binuo ng team ang mga profile ng mga biktima. Lahat sila ay mula sa mga simpleng pamilya, pumunta sa ospital dahil sa mga minor na sintomas tulad ng pananakit ng likod o tiyan. Sa loob ng maikling panahon, na-diagnose sila na may malubhang kidney stones at isinailalim sa emergency surgery. Lahat ng proseso ay napakabilis, na hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon ang kanilang mga pamilya na humingi ng pangalawang opinyon. Ngayon na lumabas ang mapait na katotohanan na pagtanto nilang naging biktima sila ng isang masamang laro. Samantala, isang kakaibang bagay pa ang natuklasan sa digital investigation. Ipinakita ni Sargento Miguel Reyes ang data kay Major Santos na may seryosong mukha. "Major, may pagkakaiba po sa oras ng pag-save ng mga imahe at sa schedule ng operasyon. Ang ilang x-ray film ay na-input sa sistema bago pa man pumasok ang pasyente sa operating room. Malinaw po itong manipulasyon." Tahimik na tumango si Major Santos. Ang ebidensyang iyon ay nagpatibay sa hinala na si Dr. Villanueva ay naghanda ng mga pekeng resulta para magmukhang normal ang operasyon.
Ngunit alam ni Major Santos na hindi kayang gawin ng isang doktor ang lahat ng ito ng mag-isa. Mayroon siyang surgical team, mga nurse, at iba pang tumulong. Mula sa listahan ng mga pangalang laging kasama sa bawat operasyon, isang pangalan ang lumitaw, si Cynthia Morales, ang head nurse ng operating room. Agad na sinimulan ang investigasyon sa personal na buhay ni Cynthia. Sa panlabas, siya ay isang mabait at simpleng tao, ngunit iba ang sinasabi ng kanyang mga financial record. Sa nakalipas na isang taon, nakabili siya ng bagong kotse at isang condominium unit sa Cebu City, mga bagay na imposibleng mabili ng sahod lamang ng isang nurse. Mas lalong tumibay ang hinala na siya ang kanang kamay ni Dr. Villanueva. Nagpa siya si Major Santos na ipatawag si Cynthia sa presinto. Ang opisyal na dahilan ay para lamang humingi ng paliwanag tungkol sa mga medical procedure. Dumating si Cynthia na may kumpiyansang paglakad. Isa lang po akong nurse, Major. Lahat po ng desisyon ay ginawa ng doktor. Sabi niya na may bahagyang ngiti. Hindi siya agad ginipit ni Major Santos. Inilabas niya lamang ang mga dokumento ng pagbili ng sasakyan at ang titulo ng condominium. Inilapag niya ito sa mesa at nagtanong, paano mo nabili ang lahat ng ito sa loob ng maikling panahon gamit ang iyong sahod? Kalmado ang kanyang boses. Dahan-dahang nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Bahagyang nanginig ang kanyang mga kamay. Tulong po ng pamilya, Major. At nanalo po ako sa isang paluwagan. Tinitigan siya ni Major Santos at sa isang mahina ngunit may diin na boses, sinabi, sinuri namin at walang ganoong talaan. Cynthia, ito na ang huling pagkakataon mong magsabi ng totoo. Ilang segundo, natahimik ang silid. Tanging ang mabigat na paghinga ni Cynthia ang naririnig at saka dumaloy ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Yumuko siya at sa pagitan ng mga hikbi, isang maliit na boses ang lumabas. Opo, sangkot po ako. Pero hindi po ako ang nagsimula nito. Si Dr. Villanueva po ang nag-alok. Sabi niya, may mga taong nangangailangan ng bato at handang magbayad ng mahal. Ang trabaho ko lang po ay tumulong. Tahimik na naghintay si Major Santos na magpatuloy siya. Inamin ni Cynthia na tumatanggap siya ng 500,000 piso sa bawat matagumpay na operasyon. Ang kanyang tungkulin ay pekein ang mga resulta ng test, magpasok ng maling data sa mga medical record at tulungan si Dr. Villanueva habang nag-oopera. Tiniyak din niyang walang maghihinala sa ibang mga staff. Ang batong tinatanggal ay hindi itinatago sa ospital. Agad itong ipinapasa sa isang lalaking nagngangalang Rico Mendoza na siyang nagdi-distribute nito sa ibang lungsod. Sa pag-aming iyon, tila nanigas ang lahat sa silid. Ang lahat ng dating hinala lamang ay napatunayan na ngayon mayroong isang doktor, isang nurse at isang middleman. Ang organisasyong ito ay hindi maliit at bawat hakbang nila ay detalyadong pinlano. Nang gabing iyon, sa whiteboard ng conference room, isinulat ni Major Santos ang pangalan ni Rico Mendoza at idinugtong ito sa mga larawan ni Dr. Villanueva at Cynthia. Isang organizational chart ang nagsimulang mabuo. Tumingin siya sa kanyang mga kasamahan, pagod ngunit determinado. Natagpuan na natin ang susunod na pinto. Ang susunod nating target ay si Rico Mendoza. Kailangan natin siyang mahuli bago siya maglaho. Sa labas, katatapos lang ng ulan. Ang mga kalsada ng Cebu ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng poste. Sa kanyang isipan, alam ni Major Santos na isang bagong pagtugis ang nagsimula at mas lumalaki ang laro. Ang pangalang Rico Mendoza ay naging anino na ngayon na bumabagabag sa team ng Oplan Bantay Buhay. Dahil sa pag-amin ni Cynthia, malinaw na ang lalaking ito ang pangunahing middleman, ang taong nagdi-distribute ng mga batong nakuha mula sa mga iligal na operasyon patungo sa ibang lungsod. Alam ni Major David Santos na ang paghuli kay Rico ang susi sa pagbubukas ng mas malawak na organisasyon. Ngunit hindi naging simple ang pagtugis. Si Rico ay tuso, madalas na nagpapalit-palit ng tirahan at may maraming koneksyon.
lalo na sa Maynila. Ilang araw na nagsagawa ng surveillance ang team. Mula sa mga communication record at bank transaction, isang kahina-hinalang pattern ang lumitaw. Madalas na may kinikita si Rico sa mga coffee shop sa paligid ng Fuente Osmeña Circle. Laging matao ang mga lugar na yun na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng seguridad. Isang maliit na coffee shop sa isang eskinita ang naging paborito niyang lugar na tila isang itinakdang tagpuan para sa mga transaksyon. Nang gabing iyon, katatapos lang ng ulan, ang basang kalsada ay kumikinang sa ilaw ng mga sasakyan. Si Major Santos at ang kanyang team na nagpapanggap bilang mga ordinaryong customer ay nagkalat sa loob ng coffee shop. Ang ilan ay nagkukunwaring nagtatrabaho sa kanilang mga laptop. Ang dalawa naman ay nasa labas, nagkakape. Si Major Santos mismo ang pumili ng isang upuan malapit sa bintana kung saan naoobserbahan niya ang bawat pumapasok. Pasado 8:00 ng gabi, dumating si Rico. Medyo mataba, nakasuot ng checkered na polo at may dalang isang maliit na bag. Kampante siyang naglakad at naupo sa isang sulok. Makalipas ang ilang minuto, isang lalaki ang lumapit sa kanya. Mula sa malayo, nakita ni Major Santos na iniabot ni Rico ang isang maliit na USB at isang manipis na brown na sobre. Sa sandaling iyon, itinaas ni Major Santos ang kanyang tasa ng kape, isang senyales. Isang mabilis na kilos ang sumunod. 2 miyembro ng team ang lumapit mula sa likuran at tumayo si Major Santos. Rico Mendoza. Malalim at matatag ang kanyang boses. Nagulat si Rico at namutla ang kanyang muka. Sinubukan niyang itago ang USB ngunit nahawakan na ito ng isang operatiba. Arestado ka para sa kasong illegal organ trafficking. Sabi ni Major Santos, ipinapakita ang kanyang police ID. Ilang customer ang napalingon sa gulat at sandaling natahimik ang coffee shop. Ngunit malinis kumilos ang team. Walang malaking gulo, inilabas si Rico at isinakay sa isang naghihintay na sasakyan. Ang sobre at USBI, kumpiskado ring. Sa interrogation room ng CIDG Cebu, nakaupo si Rico na may matigas na mukha. Bukas ang aircon sa silid, ngunit pinagpapawisan siya. Sinubukan niyang manahimik at ang kanyang mga mata ay umiiwas sa tingin ni Major Santos. Ngunit hindi nagmadali si Major Santos. Inilapag niya ang ilang dokumento sa mesa. Mga bank record sa pangalan ni Rico, mga CCTV photo kung saan nakuhanan siyang tumatanggap ng isang package at isang listahan ng mga foreign bank account number. Sapat na to para idiin ka, kalmadong sabi ni Major Santos. Pero kung magbubukas ka ng bibig, baka may puwang pa para sa mas magaan na parusa. Nanatiling tahimik si Rico. Binuksan ni Major Santos ang USB na kararating lang kumpiskahin. Sa screen, lumitaw ang isang file na naglalaman ng mga pangalan ng pasyente, petsa ng operasyon at malalaking halaga ng pera. Ang ebidensya ay napakalinaw. Bumigat ang paghinga ni Rico. Sa wakas, nagsalita siya sa basag na boses. Sige na, sasabihin ko na ang lahat. Inamin niya na noong una, isa lamang siyang maliit na broker na tumutulong sa mga pasyente na mapabilis ang kanilang pagpapaospital. Ngunit 2 taon na ang nakalipas nang makilala niya si Dr. Arturo Villanueva, pumasok siya sa isang mas maruming negosyo. Inalok ni Dr. Arturo Villanueva ang mga bato mula sa mga batang pasyente. At si Rico naman ay may mga buyer na handang magbayad ng mahal. Ayon sa kanya, bawat organ ay naibebenta ng milyon-milyong piso. Karamihan ay ipinapadala sa Maynila, kung saan pinoproseso ng isang illegal na medical syndicate bago ibigay sa mga mayayamang pasyente. Sa 6 na bato sa nakalipas na 1 taon, kumita siya ng halos 1 milyong piso sa bawat transaksyon. Nakinig si Major Santos nang walang pagbabago sa ekspresyon. Kumukulo ang kanyang loob, ngunit alam niyang kailangan niyang manatiling kalmado. Sino ang mga buyer mo sa Maynila? Tanong niya. Nagbigay si Rico ng 2 pangalan, mga lalaking nagsilbing koneksyon sa mga mayayamang pasyente. Itinala ito ni Major Santos, ngunit alam niyang kailangan ng hiwalay na investigasyon para doon.
Sa ngayon, ang pangunahing focus ay palakasin ang kaso laban kina Dr. Villanueva at Cynthia Morales. Nang gabing iyon, muling nagpulong ang team. Sa whiteboard, ang larawan ni Rico ay idinikit na sa tabi ni na Dr. Villanueva at Cynthia. Isang malinaw na tatsulok ang nabuo ng mga pulang linya. Ang doktor, ang nurse, at ang middleman. Ang tanikala ng ebidensya ay mas naging perpekto at ang mga testimonya ay mas tumibay. Ngunit napagtanto ni Major Santos na ang pinakamapanganib na yugto ay hindi pa tapos. Ang paghuli kay Rico ay kalahati pa lamang ng tagumpay. Ang pangunahing target ay si Dr. Arturo Villanueva na nakasuot pa rin ng kanyang puting abito sa Cebu Central Medical Center na tila walang anumang kasalanan. Ang pag-aresto sa kanya sa loob ng ospital ay mangangahulugang pagyurak sa tiwala ng publiko. Isang maliit na pagkakamali lang at maaring masira ang reputasyon ng buong institusyong medikal. Tiningnan ni Major Santos ang larawan ni Dr. Villanueva sa board at tahimik na sinabi, "Kailangan nating tanggalin ang maskarang yan sa lalong madaling panahon. Ngunit kailangan itong gawin ng mabilis, malinis at walang gulo." Sa labas ng opisina, nagsimula ng manahimik ang lungsod ng Cebu. Ang mga ilaw ng poste ay kumikinang sa basang aspalto. Matagal na nakatayo si Major Santos sa tabi ng bintana at bumulong sa kanyang isipan, "Arturo Villanueva, malapit nang maubos ang oras mo. Papunta na kami at sa pagkakataong ito hindi ka na makakatakas." Nang gabing iyon, ang conference room ng CIDG Cebu ay puno ng tensyon. Sa isang malaking whiteboard nakadikit ang mga larawan ng mga biktima ni Cynthia Morales, ni Rico Mendoza at sa gitna, si Dr. Arturo Villanueva na nakasuot ng puting abito. Lahat ng pulang linya ay nakaturo sa iisang punto sa kanya. Tumayo si Major David Santos at nagsalita sa isang matatag na boses, "Oras na para isara ang bilog. Ang target natin ay si Villanueva. Walang dapat maging palya sa plano." Si Dr. Villanueva ay hindi isang ordinaryong doktor. Siya ang pinuno ng Surgery Department ng Cebu Central Medical Center, isang taong iginagalang ng maraming pasyente at staff. Ang isang padalos-dalos na pag-aresto ay maaaring magdulot ng gulo at masira pa ang tiwala ng publiko sa ospital. Matapos ang mahabang pag-uusap, isang desisyon ang nabuo. Aarestuhin si Villanueva sa ospital mismo pagkatapos niyang magsagawa ng isang operasyon kung kailan siya pinakakampante at walang oras na sirain ang mga ebidensya. Kinabukasan, palihim na ipinatawag ang direktor ng Cebu Central Medical Center, si Dr. Elena Cruz. Namutla ang kanyang mukha nang marinig ang balita. "Hindi ko akalain na magagawa yan ni Art. Lagi siyang naging huwaran, ngunit kung totoo man yan, para sa karangalan ng ospital, buong-buo kaming makikipagtulungan sa pulisya. Pakiusap, gawin ninyo ito nang maingat." Mabigat ang kanyang boses. Sa araw ng pag-aresto, maulap ang kalangitan ng Cebu at ang mamasamasang hangin ay nagpabigat sa kapaligiran sa ospital. Mula umaga, ang team ay nagkalat na. Nagpapanggap bilang mga pasyente, pamilya at maging mga teknisyan ng ospital. Si Major Santos mismo ay naupo sa isang waiting area malapit sa operating room, nagkukunwaring nagbabasa ng dyaryo habang paminsan-minsang sumusulyap sa kanyang relo. 2:00 ng hapon, pumasok si Dr. Villanueva sa operating room para sa isang operasyon sa gallbladder. Sa likod ng salamin, pinanood siya ni Major Santos na may kumpiyansang nagbibigay ng mga utos sa kanyang medical team. Isang malaking kabalintunaan. Ang abitong iyon, na dating itinuturing na simbolo ng kaligtasan, ay nagtatago pala sa mukha ng isang taksil. Makalipas ang 2 oras, bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas si Dr. Villanueva na nakasuot pa rin ng berdeng surgical gown. Ang kanyang surgical cap ay nakatakip pa rin sa kanyang ulo. Hawak niya ang isang maliit na folder na naglalaman ng mga tala ng operasyon. Kampante siyang naglakad patungo sa kanyang opisina sa ikalawang palapag. Nagsenyas si Major Santos. 2 miyembro ng team ang sumunod sa kanya,
habang ang dalawa pa ay naghihintay na sa labas ng pinto ng kanyang opisina. Sa sandaling pumasok si Villanueva, nagulat siya nang makita ang tatlong lalaki sa loob. Si Major Santos ay nasa gitna. Dr. Arturo Villanueva, kalmado ngunit matatag ang kanyang boses. Arestado ka sa salang pagkakasangkot sa mga ilegal na gawaing medikal. Ito ang arrest warrant na inilabas ng korte. Sandaling nanahimik si Villanueva, naningkit ang kanyang mga mata, at isang mapang-uyam ng ngiti ang lumitaw sa wakas. Dumating din kayo. Malamig niyang sabi, pilit niyang pinapanatili ang kanyang kontrol. Ang kanyang tingin ay matalas pa rin na tila nananakot. Ngunit sa sandaling ikinabit ang posa sa kanyang mga pulso, bumagsak ang kanyang mga balikat. Habang inilalabas siya ng team, ilang staff ng ospital ang napatingin sa gulat. May nagtakip ng bibig, may nagbulungan sa pagkalito. Isang batang nurse ang napahikbi pa nga. Hindi makapaniwala na ang doktor na tinitingala niyang mentor ay dinadala na parang isang kriminal. Nakatayo si Dr. Cruz sa malayo, sa dulo ng pasilyo. Blanko ang kanyang mukha, namumula ang mga mata. Wala siyang masabi kundi ang tahimik na pag-iling. Sa loob ng sasakyan papuntang presinto, tahimik ang kapaligiran. Si Villanueva ay nakaupo sa likod, nakasuot pa rin ang kanyang surgical gown na basa ng pawis. Tumingin siya sa labas ng bintana, pinapanood ang mga taong dumadaan na walang kamalay-malay sa nangyari. Umupo si Major Santos sa tabi niya at nagsalita sa isang matalas na boses. Maaaring naloko mo ang iyong mga pasyente at kasamahan, pero ang batas ay hindi isang laruan na maaari mong paglaruan. Hindi sumagot si Villanueva. Huminga siya ng malalim at bahagyang ngumiti. Kakaiba ang ngiting iyon, hindi pagsisisi, kundi parang isang hamon. Sumulyap sa kanya si Major Santos at kinabahan siya. Ang ngiting iyon ay hindi sa isang taong talunan. Ito ay sa isang taong may itinatago pang ibang laro. Nang gabing iyon, hindi pa inilabas sa publiko ang balita ng pag-aresto. Nagpa siya ang pulisya na itago muna ang impormasyon habang naghihintay ng tamang panahon. Sa selda, tahimik na nakaupo si Villanueva. Ang kanyang mga kamay ay nakaposas pa rin. Ngunit nang pumasok si Major Santos para suriin siya, nakita niyang tinitigan siya ng diretsyo ng doktor bago muling bahagyang ngumiti. Ang ngiting iyon ang nagpa-realize kay Major Santos na hindi magiging madali ang interogasyon kinabukasan. Hindi basta-basta aamin si Villanueva. Susubukan niyang baliktarin ang laro. Sa labas, madilim ang kalangitan ng Cebu na walang bituin, at sa loob ng presinto, isang mas mahirap na psychological warfare ang malapit nang magsimula. Nang umagang iyon, malamig ang pakiramdam sa interrogation room ng CIDG Cebu. Bagamat medyo mainit sa labas, ang puting ilaw ng fluorescent ay direktang tumatama sa mahabang mesa, lumilikha ng matatalas na anino sa mga pader. Nakaupo ng tuwid si Major David Santos, hawak ang isang makapal na folder ng kaso. Sa tapat niya, nakaupo si Dr. Arturo Villanueva, nakaposas. Ang kanyang mukha ay kalmado, na tila hindi siya isang pangunahing suspek sa isang malaking kaso. Ang kanyang matalas na mata ay nagpapakita ng isang kumpiyansang mahirap sirain. Nagsimula si Major Santos sa isang walang emosyong boses. Doktor Villanueva, hawak na namin ang lahat ng ebidensya. Mga pinekeng medical record, mga minanipulang resulta ng test, ang mga testimonya ni Cynthia Morales at Rico Mendoza, at ang iyong mga financial record. 6 na pasyente ang nawalan ng kanang bato. Ikaw ang utak. Sumandal si Villanueva at mapang-udyam ng gumiti. Kung inaasahan ninyong itatanggi ko, nagkakamali kayo. Oo, ako ang gumawa ng lahat ng yun. Pero sa tingin ko, walang mali doon. Matalas siyang tinitigan ni Major Santos. Ninakaw mo ang mga organ ng iyong mga pasyente. Sinira mo ang kanilang buhay. Lumapit si Villanueva. Mababa ngunit matalas ang kanyang boses. Mabubuhay ng malusog ang isang tao kahit isa lang ang bato niya. Ang 6 na binatang iyon, humihinga pa rin sila. Nakakapagtrabaho pa rin. Sa kabilang banda, sa labas,
May mga mayayamang taong namamatay habang naghihintay ng donasyon. Inilipat ko lang ang sobra sa kung saan ito tunay na kailangan. Napigil ang hininga ni Major Santos. Malinaw na naglalaro ng psychological game si Villanueva. Binuksan niya ang folder at inilabas ang ilang pruweba ng bank transfer. Kung talagang gusto mong tumulong, bakit pumasok ang daan-daang milyong piso sa iyong account? Bakit ka nagsusugal? At ang condominium sa IT Park para sa iyong kirida na si Chloe. Sandaling nanigas ang mukha ni Villanueva, ngunit agad niyang nabawi ang kanyang kahinahunan. Bahagi iyon ng transaksyon. Lahat ng tao ay kailangan ng kabayaran. Doktor ako, at karapat-dapat akong tumanggap ng higit pa. Huminga ng malalim si Major Santos at inilapag sa mesa ang mga larawan ng mga biktima, mga mukha ng kabataan na ngayon ay payat at maputla. Sinabi mong ayos lang sila. Tingnan mo ang mga matang ito. Nawalan sila ng kalusugan. Nawalan sila ng kinabukasan. Kunin nating halimbawa si Marco Reyes. Hindi na siya makapagtrabaho ng mabigat. Gabi-gabi, umiiyak ang kanyang ina. Iyan ba ang tinatawag mong kahusayan? Sumulyap si Villanueva sa mga larawan at muling ngumiti. Maghihilom din ang mga luha sa paglipas ng panahon. Matututo silang tanggapin. Ngunit ang mga mayayamang nakatanggap ng kanilang mga bato ay patuloy na mabubuhay. Patuloy na makakatulong sa lipunan. Iyon ang mas mahalaga. Pinigilan ni Major Santos ang kanyang galit. Lumapit siya. Ang kanyang boses ay may diin. Hindi ka Diyos. Doktor ka. Nanumpa kang ililigtas ang buhay. Hindi para ipagbenta ang katawan ng iyong mga pasyente. Bahagyang tumawa si Villanueva. Isang malamig na tawa. Ang Hippocratic Oath ay mga salita lamang. Sa realidad, kailangan ng mundo ng mga mabilis na desisyon. Ginawa ko ang pagpili na sa tingin ko ay tama. 6 na tao ang nawalan ng isang bato, ngunit 6 na mayayaman ang patuloy na nabuhay. Lahat ay nakinabang ako, sila, at maging ang sistema ng medisina na laging mabagal. Kinuyom ni Major Santos ang kanyang kamao sa ilalim ng mesa, ngunit pinanatili ang kanyang kahinahunan. Kaya para sa'yo, ang pera at buhay ay mga numero lamang na maaaring pagpalitin. Hindi lang pera, sagot ni Villanueva sa isang kalmadong tono. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. Tungkol sa kung sino ang may kakayahang magpasya kung sino ang mabubuhay at sino ang mamamatay. At nagawa ko iyon. Ginawa ko nitong higit pa sa isang simpleng doktor. Sandaling natahimik ang silid. Napagtanto ni Major Santos na ito ay higit pa sa simpleng kasakiman. Si Villanueva ay mayroong tinatawag na God complex, ang pakiramdam na mayroon siyang absolutong kapangyarihan sa buhay ng iba. Nagplay si Major Santos ng isang audio recording mula sa kanyang telepono. Isang umiiyak na boses ng isang ina ang narinig. Ang recording ng ina ni Marco. Anak, magpakatatag ka. Siguradong may plano ang Diyos. Hindi ko kayang makita kang nagkakaganyan. Pinuno ng boses na yon ang silid, lalong nagpabigat sa hangin. Sa unang pagkakataon, nawala ang ngiti ni Villanueva at bahagyang kumurap ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang panatilihin ang kanyang kahinahunan. Emosyon lang yan. Masasanay din sila. Bulong niya. Agad na ginipit ni Major Santos. Walang sino man ang masasanay sa sakit na idinulot mo. Hindi ka isang tagapagligtas. Isa kang kriminal na tinalikuran ng puting abito na suot mo. Matagal siyang tinitigan ni Villanueva bago dahan-dahang ngumiti muli. Maaaring mapusasan ninyo ang aking mga kamay, Major. Ngunit ang aking mga iniisip, ang aking mga paniniwala, hindi ninyo kayang ikulong. Alam kong laging mayroong isang taong magpapatuloy sa aking ginawa. Dahil ang merkado na ito ay hindi kailanman mamamatay. Tumayo si Major Santos at huling tiningnan siya. Maaring laging may merkado, pero ngayon, haharap ka sa korte at doon, hindi ikaw ang magpapasya, kundi ang iyong mga biktima. Ngumisi lamang si Villanueva na tila naghihintay ng susunod na entablado. Sa labas ng interrogation room, sandaling huminto si Major Santos. Huminga siya ng malalim at tiningnan ng kanyang mga kasamahan. Ihanda ninyo ang mga biktima.
Ang kanilang mga boses ang magiging pinakamatulis na sandata sa korte. Nang araw na iyon, maulap ang kalangitan ng Cebu at ang hangin ay mamasa-masa at sa loob ng presinto, isang paghahanda para sa isang malaking paglilitis ang nagsisimula pa lamang. Ilang araw matapos ang interogasyon kay Dr. Arturo Villanueva, nagsimulang maghanda ang CIDG Cebu para sa susunod na hakbang, ang pagharap sa mga biktima. Alam ni Major David Santos na bagamat malakas ang mga digital na ebidensya at ang mga pag-amin ni Cynthia at Rico, ang tunay na tatagos sa puso ng hukom at ng publiko ay ang mga boses mismo ng mga biktima. Bawat testimonya ay isang matulis na sandata na hindi kayang salagin ng malamig na lohika. Nang hapong iyon, nakaupo si Marco Reyes sa isang upuan sa conference room ng presinto. Mas payat na siya at maputla ang kanyang mukha, ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. Sa tabi niya mahigpit na hawak ng kanyang ina, si Aling Rosa, ang kanyang kamay. Lumapit si Major Santos at malumanay na nagsalita. Marco, ang iyong testimonya ay napakahalaga, hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para sa lahat ng mga taong pinagtaksilan. Lumunok si Marco at tumango. Major, ayoko na pong may ibang dumanas ng ganitong kapalaran. Kung ang boses ko ang makakapigil dito, handa po akong magsalita. Kinabukasan, sunod-sunod na dumating ang iba pang mga biktima. Isang 21 taong gulang na estudyante sa kolehiyo, si John David, ang dumating na may pagod na ekspresyon. Mula po nang mangyari yun, natatakot na akong pumunta sa ospital. Dati, naniniwala akong kaya akong iligtas ng mga doktor pero ngayon, nanginginig na po ako sa tuwing makakakita ng puting abito. Hindi lamang ang kanyang katawan ang humina, kundi pati na rin ang kanyang tiwala. Isa pang biktima, isang manggagawa sa pabrika, ang nagsalita habang nakayuko. Lagi po akong tinutokso sa trabaho. Dahil madali akong mapagod, sinasabi nilang tamad ako. Nahihiya na po ako, Major. Hindi na rin po ako nakikipaglaro ng basketball sa mga kaibigan ko. Pakiramdam ko, kalahati na lang ako ng pagkatao ko. Sa tabi niya, hindi napigilan ng kanyang asawa ang pagluha. Sa isang lugar sa labas ng Cebu, binisita ng investigation team ang bahay ng isang 23 taong gulang na si Angelo Lim. Ang kanilang simpleng bahay ay puno ng mga resibo ng gamot. Tiningnan ng kanyang ina si Major Santos na may namumulang mata. Mahirap lang po kami, Major. Ang anak ko po dati, ang pag-asa ng aming pamilya. Ngayon, lagi siyang may sakit at wala ng tiwala sa kahit sino. Kahit sa health center, ayaw na niyang pumunta. Sabi niya, pare-pareho lang daw lahat ng doktor. Bawat kwentong naririnig nila ay nagpapatahimik sa conference room. Maging ang mga investigador na sanay na sa mga malulubhang kaso ay napapayuko, pinipigilan ang kanilang emosyon. Napagtanto nilang ang krimen na ito ay hindi lamang pagnanakaw ng organ, kundi pagnanakaw ng tiwala, isang bagay na mas mahirap ibalik kaysa sa pisikal na sugat. Samantala, unti-unting kumakalat sa publiko ang anino ng kaso. Ilang lokal na reporter ang nakaamoy na mayroong isang medical scandal sa Cebu Central Medical Center. Nagsimulang umingay ang social media sa mga tanong. Totoo ba na may pasyenteng ninakawan ng bato nang walang pahintulot? Sa mga group chat ng mga residente, nagsimula ng suriin ng mga tao ang kanilang mga lumang peklat sa operasyon. Natatakot na baka naging biktima rin sila nang hindi namamalayan. Sa wakas, naglabas ng isang maikling pahayag ang ospital. Sinasabing buong-buo nilang sinusuportahan ang investigasyon at makikipagtulungan sa pulisya. Sa isang gabing pulong, tinitigan ni Major Santos ang isang malaking board na ngayon ay puno ng mga larawan ng mga biktima. Ang mga mukha ng kabataang iyon ay hindi na simpleng data, kundi isang paalala kung bakit hindi dapat matapos sa isang kompromiso ang kasong ito. Bukas, ipapasa na natin ang mga dokumento sa piskalya, sabi niya sa isang matatag na boses. Kailangan nating maghanda ng espesyal na proteksyon para sa mga biktima. Sila ay hindi lamang mga saksi, sila ang boses ng hustisya.
Samantala, sa loob ng kulungan, si Villanueva ay nanatiling kakaibang kalmado. Humingi siya ng papel at panulat at nagsimulang magsulat na tila naghahanda ng isang talumpati. Major, madalas po siyang ngumingiti mag-isa na parang may hinihintay, ulat ng isang guwardya. Seryosong pinakinggan ni Major Santos ang ulat. Hinihintay niya ang kanyang entablado at ang entabladong iyon ay ang korte. Ang mga araw bago ang paglilitis ay puno ng paghahanda. Kinolekta ng pulisya ang mga ebidensyang pinansyal, mga audio recording ng mga pamilya ng biktima at mga sinumpaang salaysay. Nagsanay ang mga biktima sa pagbibigay ng kanilang testimonya. Puno pa rin ng takot ang kanilang mga mukha. Hindi madali para sa kanila ang magsalita sa harap ng hukom, lalo na't haharapin nila ang mukha ng doktor na dati nilang pinagkatiwalaan. Sa Cebu, lalong lumakas ang mga tsismis. Ilang magulang ang nagsimulang magtanong sa kanilang mga anak na dati nang naoperahan. Sigurado ka bang dalawa pa rin ang bato mo? Habang kumakalat ang takot, nayanig ang tiwala sa ospital. Alam ni Major Santos na isang malaking bagyo ang paparating, ngunit sa kanyang puso, kumbinsido siyang kailangan ang bagyong ito para linisin ang maruming hangin na matagal nang namuo. Isang tahimik na gabi, isinara niya ang makapal na file ng kaso sa kanyang mesa at bumulong, "Hindi kayo nag-iisa. Ang inyong mga boses ang yayanig sa korte." At sa likod ng rehas, tahimik na nakaupo si Villanueva, bahagyang nakangiti para sa kanya. Ang korte ay hindi ang katapusan. Ito ang kanyang huling entablado para ipagyabang ang kanyang mga paniniwala. Ang opisyal na petsa ng paglilitis ay itinakda sa unang bahagi ng Enero 2024. Ang Cebu ay naghahanda ng masaksihan ang isa sa pinakamalaking drama sa korte sa kasaysayan nito. Unang bahagi ng Enero 2024, ang Cebu City Regional Trial Court ay puno ng mga tao mula pa umaga. Nakahanay ang mga sasakyan ng media at ang mga kamera ay nakatutok sa bawat pumapasok. Daan-daang mamamayan ang dumagsa, ang ilan ay dahil sa kuryosidad, ang iba ay may hawak na mga placard na nagsasabing "Hustisya para sa MGA biktima." Ang hashtag na "Hustisya para sa mga biktima" ay nagtrending na sa social media mula pa kagabi. Mainit din ang kapaligiran sa loob ng korte. Puno ang mga upuan. Ang mga reporter ay nakaupo na may dalang mga kwaderno at kamera. Ang mga pamilya ng biktima ay nasa unahang hanay, ang kanilang mga mukha ay matigas sa tensyon. Lumitaw si Dr. Arturo Villanueva sa upuan ng akusado, nakasuot ng simpleng puting polo. Wala na ang kanyang puting abito na dati simbolo ng karangalan, ngunit ang kanyang tingin ay nanatiling matalas, na tila hawak pa rin niya ang kapangyarihan. Pumasok ang hukom. 3 beses na pinukpok ang malyete. Ang paglilitis sa kasong kriminal laban kay Arturo Villanueva para sa paglabag sa Medical Act at iba pang mga kaso ay magsisimula na. Tumayo ang taga-usig. Binasa niya ang isang mahabang sakdal, mga pinekeng medical record. Minanipulang resulta ng test, ang 6 na batang pasyenteng nawalan ng bato, ang daan-daang milyong pisong pumasok sa account ni Villanueva, at ang papel ni Cynthia Morales at Rico Mendoza. Idiniin ng kanyang boses na ang ginawa ng akusado ay hindi lamang paglabag sa batas, kundi isang pagtataksil sa kanyang sinumpaang tungkulin. Sa mga upuan, ilang tao ang nagbulungan sa galit at ang mga pamilya ng biktima ay yumuko, pinipigilan ang kanilang emosyon. Pagkatapos basahin ang sakdal, oras na para sa testimonya ng mga biktima. Ang unang pangalan, Marco Reyes. Nang maglakad siya pasulong, biglang natahimik ang kapaligiran. Mukha siyang mahina, ngunit matatag ang kanyang mga hakbang. Matapos manumpa sa harap ng hukom, nagsimula siyang magsalita. 6 na buwan na po ang nakalipas. Pumunta ako sa Cebu Central Medical Center dahil lang po sa pananakit ng likod. Sinabi po ng doktor na may malubha akong kidney stones at kailangan ng emergency surgery. Nagtiwala po ako. Pagkatapos ng operasyon, akala ko po magaling na ako. Pero kalaunan, nalaman ko pong wala na ang kanang bato ko. Mula noon, nagbago na po ang buhay ko.
Lagi na akong may sakit. Nanganganib ang trabaho ko at pakiramdam ko po niloko ako ng taong dapat sanang magligtas sa akin. Nanginginig ang boses ni Marco. Basa ang kanyang mga mata sa mga upuan. Ang kanyang ina ay napahikbi. Tinatakpan ang mukha ng panyo. Ilang dumalo rin ang napahikbi. Nararamdaman ang napakatinding sakit. Ang sumunod na saksi ay ang 21 taong gulang na estudyante sa kolehiyo, si John David. Inamin niyang hindi lamang ang kanyang katawan ang humina, kundi pati na rin ang kanyang kinabukasan sa lipunan. Mayroon po akong kasintahan, kagalang-galang na hukom. Ngunit nang malaman po ng kanyang mga magulang na hindi na ako malusog, ipinakansela po nila ang aming kasal. Hindi lang po bato ang nawala sa akin, kundi pati na rin ang pangarap na magkaroon ng sariling pamilya. Umugong ang bulungan sa korte. Ilang tao ang napabuntong hininga. Tiningnan ng hukom si John David ng may simpatiya at sinabing maaari na siyang maupo. Sunod, isang manggagawa sa pabrika, si Angelo Lim ang lumapit. Paos ang kanyang boses sa pagpigil sa emosyon. Madali na po akong mapagod pagkatapos ng operasyon. Tinutokso po ako ng mga katrabaho kong tamad. Hindi na po ako naglalaro ng basketball. Lumayo na po ako sa mga kaibigan ko. Pakiramdam ko, kinuha ang kalahati ng buhay ko. Tahimik na umiiyak ang kanyang asawa sa mga upuan. Sunod-sunod na nagbigay ng testimonya ang mga biktima. Mga kwento ng nawalang tiwala, nawalang trabaho, at pakiramdam na pinandidirian ng mga tao sa paligid. Iba-iba ang bawat testimonya, ngunit iisa ang pinatutunguhan. Isang pagtataksil na sumira hindi lamang sa katawan, kundi higit pa. Nagpresenta ang taga-usig ng karagdagang ebidensya. Isang audio recording ng iyak ng pamilya ng biktima, mga resulta ng CT scan at mga bank transfer record. Malinaw na ipinakita ng mga ebidensya na ang kanyang ginawa ay hindi nagkataon lamang, kundi planado. Nang bigyan ng pagkakataong magsalita si Villanueva, kalmado siyang tumayo. Hindi ko po itatanggi ang mga operasyong iyon, ngunit hindi po ako isang kriminal. Gumawa po ako ng isang desisyon na hindi kayang gawin ng mga ordinaryong doktor. Ang 6 na taong ito ay buhay pa rin. Samantala, sa labas, may mga mayayamang pasyente na ngayon ay patuloy na nabubuhay. Para sa akin, yun po ang hustisya. Agad na nagkagulo ang korte. Ilang dumalo ang sumigaw sa galit. Ang ilan ay natahimik sa pagkabigla sa kanyang kayabangan. Malakas na pinukpok ng hukom ang malyete. Akusado, ang paglilitis na ito ay hindi isang lugar para sa iyong mga moral na talumpati. Ito ay isang korte ng batas. Nandito kami para husgahan ang mga ebidensya, hindi ang iyong personal na lohika. Matalas na tiningnan ng taga-usig si Villanueva. Ang hustisya ay hindi masusukat ng yaman ng mga mayayaman. Ang ginawa ninyo ay isang krimen at patutunayan iyan ng batas. Ang paglilitis ng araw na iyon ay nagtapos sa gitna ng matinding tensyon. Nagpasya ang korte na sa susunod na pagdinig, ipipresenta ang mga saksi mula sa ospital kasama na ang ibang mga nurse na kasama ni Villanueva sa team. Sa labas ng gusali, isang naghihintay na karamihan ang sumisigaw. Ang ilan ay nagsindi ng kandila para suportahan ang mga biktima. Mas lalong uminit ang social media. Ang mga hashtag na ikulong si Villanueva at hustisya para sa mga biktima ay nanguna sa mga trending topic. Nang gabing iyon, pinuno ng balita tungkol sa paglilitis ang buong bansa. Sa mga coffee shop, palengke, at maging sa mga tindahan sa kanto, lahat ay pinag-uusapan ang pangalan ni Villanueva. Ang ilan ay galit, ang ilan ay takot, at ang ilan ay nakakaramdam ng pagtataksil mula sa sistema ng medisina. Sa presinto, pinanood ni Major Santos at ng kanyang team ang balita. Isinara niya ang isang folder at sinabi, "Mas magiging mahirap ang bukas. Kailangan nating maghanda para sa mga testimonya mula sa loob ng ospital. Iyan ang magbubunyag kung gaano kalaki ang organisasyong ito." Samantala, sa loob ng kulungan, tuwid na nakaupo si Villanueva, bahagyang nakangiti.
Tila nasiyahan siya na para bang ang korte ang isang malaking entabladong matagal na niyang hinihintay. Isang linggo matapos ang testimonya ng mga biktima, muling ginanap ang ikalawang pagdinig sa Cebu City Regional Trial Court. Ang kapaligiran ay mas magulo kaysa dati. Mula umaga, daan-daang mamamayan ang nagtipon sa harap ng gusali. Nakalatag ang mga banner na nagsasabing ay pataw ang pinakamabigat na parusa at wala nang susunod na Villanueva. Isang grupo ng mga estudyante ng medisina ang dumating na may dalang mga kandila, seryoso ang kanilang mga mukha na tila iginigiit na dapat maibalik ang kalinisan ng kanilang propesyon. Sa loob ng korte, mas tumindi ang tensyon. Puno ang mga upuan at abala ang mga reporter sa paghahanda ng kanilang mga kamera. Sa pagkakataong ito, hindi mga biktima ang magpapatotoo, kundi mga tao mula sa loob ng ospital, mga nurse, technician at maging ang direktor ng Cebu Central Medical Center. Ang unang saksi, isang batang nurse na si Ana Reyes, ay nag-aalangang lumakad, nanginginig ang kanyang kamay habang nanunumpa. Sa isang halos bumubulong na boses, sinabi niya, "Ilang buwan pa lang po akong nagtatrabaho noon." Si Dr. Villanueva po ay isang napakagalang-galang na tao. Kapag nag-utos po siya, wala po kaming lakas ng loob na tumanggi. Madalas po akong hilinging sumama sa mga kakaibang operasyon kung saan sa tingin ko masyadong malaki ang hiwa para sa isang simpleng kidney stone surgery. Pero inisip ko po, mas alam niya. May pinirmahan ka bang mga dokumento na hindi tugma sa katotohanan? Tanong ng hukom. Yumuko si Ana at dumaloy ang mga luha. Opo, kagalang-galang na hukom. Pinilit po akong pumirma sa mga pre-filled na surgical record. Natakot po akong mawalan ng trabaho kung tatanggi ako. Hanggang ngayon po, nakakaramdam ako ng pagkakasala sa mga pasyenteng iyon. Natahimik ang korte. Ilang dumalo ang tumingin kay Ana ng may simpatiya. Ang iba ay kinuyom ang kanilang mga kamao sa galit. Ang pangalawang saksi, isang radiology technician na si Mario Cruz, ay lumapit na may tensyonadong mukha. Sinabi niya, "May mga pagkakataon pong inutusan akong mag-print muli ng mga x-ray film. Ang orihinal na file ay nagpapakita na normal ang bato ng pasyente, pero ibang file po ang ipinapaprint sa akin. Akala ko po noon, teknikal na pagwawasto lang. Pagkatapos sumabog ang kasong ito, ilang araw po akong hindi makatulog. Pakiramdam ko, naging bahagi ako ng panloloko." Narinig ang mga bulungan ng galit sa loob ng korte. Matalas na tiningnan ng taga-usig si Villanueva. Akusado, malinaw na ginamit ninyo ang ibang tao para pagtakpan ang inyong mga bakas. Ang ikatlong saksi, si Dr. Elena Cruz, ang direktor ng Cebu Central Medical Center, ay lumapit na may pagod na mukha. Matapos manumpa, nagsalita siya sa isang mabigat na boses. Pakiramdam ko po, pinagtaksilan ako. Nagtiwala po ako kay Arturo. Akala ko po, siya ay isang huwarang doktor sa aming ospital. Wala po akong kaalam-alam sa mga ilegal na gawaing ito. Kung nalaman ko lang, tiyak na may ginawa akong aksyon. Para sa karangalan ng aming ospital, buong-buo ko pong sinusuportahan ang prosesong legal na ito. Maraming tao ang tumango sa kanyang mga sinabi. Ngunit may namumuong luha sa mga mata ni Dr. Cruz. Alam niyang malubhang nasira ang reputasyon ng kanilang ospital. Nang pagkakataon na ni Villanueva na sumagot, dahan-dahan siyang tumayo na may bahagyang ngiti. Si Ana, isang baguhan na madaling maimpluwensyahan. Ang teknisyan na si Mario, isang mababang empleyado na hindi alam ang mga proseso. At ang direktor, nagsasalita siya para protektahan ang karangalan ng institusyon. Lahat ng testimonya na iyan ay hindi nagbabago sa katotohanan. Ako pa rin ang pinakamahusay na doktor na nagkaroon sila. Agad na nagkagulo ang korte. Ilang tao ang sumigaw sa galit. Mayroon pang tumayo ngunit pinigilan ng mga guwardya. Malakas na pinukpok ng hukom ang malyete. Akusado, manahimik. Ang korte na ito
ay hindi isang lugar para sa iyong pagyayabang, kundi isang lugar para managot sa iyong mga ginawa. Nagpresenta ang taga-usig ng bagong ebidensya. Mga panloob na dokumento na naglalaman ng mga peking surgical record at mga transaksyon para sa mga medical equipment na ginamit sa labas ng opisyal na proseso. Idinagdag niya, sa loob ng 2 taon, halos 100 milyong piso ang pumasok sa account ng akusado. Ang halagang ito ay malayong-malayo sa opisyal na kita ng isang doktor. Lahat ng ito ay nagmula sa mga ilegal na gawain na kumitil sa mga karapatan ng pasyente. Lahat ng mata ay napunta kay Villanueva. Ngunit sa halip na mabahala, malamig siyang tumingin sa unahan at tahimik na sinabi, "Kung hindi dahil sa akin. Marami sa mga mayayamang pasyenteng iyon ang patay na ngayon. Dapat kayong magpasalamat." Napuno ang korte ng mga sigaw. "Taksil, hindi ka tao!" Halos hindi na makontrol ang sitwasyon. Ilang beses na pinukpok ng hukom ang malyete hanggang sa manahimik ang silid. Sa huli, ipinagpaliban ang pagdinig. Nagpasya ang korte na sa susunod na pagdinig ipipresenta ang mga saksi mula sa mga eksperto sa medisina at batas. Ito ang magiging malaking desisyon bago igawad ang hatol. Sa labas ng gusali, mas nag-alab ang galit ng karamihan. Nagtalumpati ang mga aktivista, nakatayo ang mga estudyante ng medisina na may dalang mga kandila at ang hashtag na habang buhay na pagkabilanggo ay nanguna sa social media. Nang gabing iyon, muling pinuno ng balita tungkol sa paglilitis ang TV. Inimbitahan ng mga talk show ang mga eksperto sa batas at etika sa medisina para pag-usapan ng malalim ang tiwala ng publiko sa pampublikong kalusugan. Sa presinto, tinitigan ni Major Santos ang isang malaking board na puno ng mga larawan ng mga saksi, biktima at daloy ng pera. Sinabi niya sa kanyang team, sa susunod na linggo, ang huling pagdinig. Kailangan nating ihanda ang lahat. Walang dapat maging butas. At sa loob ng kulungan, muling nagsulat si Villanueva sa kanyang maliit na papel. Tila inihahanda niya ang mga salitang bibitawan niya para sa kanyang huling depensa. Ang kanyang ngiti ay nanatiling pareho malamig, mayabang at tila sigurado na ang huling entablado ay magiging kanya. Ang ikatlong pagdinig, na tinaguri ang decisive trial, ay ginanap sa kalagitnaan ng Enero 2024. Mula madaling araw, puno na ng mga tao ang harap ng Cebu City Regional Trial Court. Naglagay ng mga barikada ang pulisya at isinara ang ilang kalsada. Ang mga poster na nagsasabing, "IP at Tawan G pinakamabigat na parusa at wala nang susunod na Villanueva," ay iwinawagayway sa gitna ng karamihan. Sa social media, ang hashtag na hatol para kay Villanueva ay umakyat na mula pa kagabi. Sa loob ng korte, puno ng bigat ang hangin. Ang mga upuan ay inukupa ng mga mamamahayag mula sa iba't ibang pambansang media outlet. Handa ang kanilang mga kamera na itala ang bawat sandali. Ang mga pamilya ng biktima ay nasa unahang hanay. Matigas ang kanilang mga mukha sa tensyon. Muling lumitaw si Dr. Arturo Villanueva na nakasuot ng simpleng puting polo. Malamig pa rin ang kanyang tingin at paminsan-minsan isang bahagyang ngiti ang sumisilay sa kanyang mga labi na nagpapangilabot sa marami. Pumasok ang hukom. 3 beses na pinukpok ang malyete at idineklara ang pagsisimula ng pagdinig. Nang araw na iyon, 2 pangunahing saksi ang humarap. Isang eksperto sa medisina at isang eksperto sa batas. Ang unang saksi ay si Dr. Jose Cruz, isang senior na urologist mula sa Philippine General Hospital sa Maynila. Kalmado siyang lumakad, maputi na ang kanyang buhok, ngunit matatag ang kanyang boses. Kagalang-galang na hukom matapos suriin ang mga peklat sa operasyon ng mga biktima na pagpasyahan kung hindi ito isang kidney stone surgery. Ang hiwa ay napakahaba, umaabot sa 15 sentimetro sa kanang bahagi ng tiyan. Ang isang kidney stone surgery ay karaniwang gumagamit ng maliliit na hiwa o endoscopic techniques. Ang mga sugat na ito ay malinaw na tugma sa isang kidney removal procedure.
Mayroon bang anumang emergency situation na magbibigay katwiran sa pagtanggal ng bato nang walang pahintulot ng pasyente? Tanong ng hukom. Mariing umiling si Dr. Cruz. Wala pong anumang medikal na dahilan, kagalang-galang na hukom. Ang ginawa ng akusado ay hindi isang pagkakamali sa pamamaraan, kundi isang gawaing kriminal. Narinig ang mga bulungan sa mga dumalo. Ang ilan ay tumango, ang iba ay matalas na tinitigan ang akusado. Sumunod, ang eksperto sa batas, si Attorney Maria Reyes, isang propesor ng criminal law sa Universidad ng Pilipinas. Malakas siyang nagsalita. Ang ginawa ng akusado ay nakakatugon sa mga elemento ng krimen ng organ trafficking. May intensyon, may plano at may pakinabang na pinansyal. Lahat ay natugunan. Sa ilalim ng Criminal Code at ng Medical Act, ang parusa ay maaaring umabot sa pinakamabigat na sentensya. Ang katotohanan ng isang doktor ang akusado. Nakakaapekto ba ito sa sentensya? Tanong ng taga-usig. Opo, mariing sagot ni Attorney Reyes. Ito ay isang aggravating circumstance. Ang isang doktor ay nakatali sa kanyang sinumpaang tungkulin. Kapag ang sumpang iyon ay tinalikuran, doble ang bigat ng kanyang kasalanan. Yumuko ang mga pamilya ng biktima. Dumaloy ang kanilang mga luha. Naramdaman nilang isang may autoridad na boses ang malinaw na nagtatanggol sa kanila. Nang bigyan ng pagkakataong sumagot si Villanueva, dahan-dahan siyang tumayo. Lahat ay kayang magsalita ng teorya, ngunit ang realidad ay mahina ang ating sistema ng medisina. Mahaba ang listahan ng mga naghihintay ng donasyon at maraming maimpluwensyang pasyente ang namamatay ng walang kabuluhan. Gumawa ako ng isang hakbang na hindi kayang gawin ng ibang mga doktor. Hindi iyon krimen, iyon ay realidad. Nagkagulo ang korte. Malakas na pinukpok ng hukom ang malyete. Akusado, manahimik. Ang korte na ito ay hindi isang entablado para sa iyong mga talumpati. Lahat ng iyong sinasabi ay itatala at susuriin bilang ebidensya ng iyong saloobin. Ngunit sa halip, tinaasan pa ni Villanueva ang kanyang boses. Lahat kayo ay mga ipokrito. Kung hindi dahil sa akin, marami ng mahalagang tao ang namatay. Ginawa ko lang ang kailangan. Kung tatawagin ninyo yung krimen, tinatanggihan ninyo ang realidad. Isang sigaw ng galit ang sumabog mula sa mga upuan. Ilang tao ang tumayo at itinuro ang akusado. Agad silang pinakalma ng mga pulis. Halos maging isang gulo ang kapaligiran. Tumayo ang taga-usig sa isang matalas na boses. Akusado, walang anumang batas ang nagbibigay katwiran sa iyong ginawa. Lahat ng ebidensya ay nagpapakita na ikaw ay hindi isang tagapagligtas, kundi isang taksil na tinalikuran ang iyong sinumpaang tungkulin. Nang malapit nang tumunog ang malyete, biglang tumayo mula sa kanyang upuan ang isa sa mga biktima, si Marco Reyes. Sandaling nanahimik ang hukom at maikling pumayag. Lumapit si Marco. Nanginginig ngunit malakas ang kanyang boses. Doktor, sinabi ninyong nagligtas kayo ng ibang tao. Pero paano po kami? Bata pa po kami. May mga pangarap. Hindi lang po organ ang ninakaw ninyo, kundi pati na rin ang aming mga pangarap. Hindi po yan pagliligtas. Yan po ay pagtataksil. Sandaling natahimik ang silid. Ang bahagyang ngiti ni Villanueva ay sandaling nawala bago bumalik sa isang walang ekspresyong mukha. Pinukpok ng hukom ang malyete. Ipinagpaliban ang pagdinig. Sa susunod na pagdinig, ibababa na ng taga-usig ang kanyang hiling na sentensya. Sa labas ng gusali, mas nag-alab ang galit ng karamihan. Umalingaw-ngaw ang mga sigaw na habambuhay na pagkabilanggo. Ang hashtag na habambuhay na pagkabilanggo ay mabilis na umakyat sa social media. Nang gabing iyon, sa presinto, nakatayo si Major Santos sa harap ng isang malaking board na puno ng mga tala. Sinabi niya sa kanyang team, sa susunod na pagdinig ang magiging mapagpasyang sandali. Ang hiling na sentensya ay dapat ang pinakamabigat. Wala nang ibang daan. At sa loob ng kulungan, tinitigan ni Villanueva ang kanyang maliit na tala. Nagsusulat siya ng mga maikling pangungusap
na tila inihahanda ang kanyang huling depensa sa harap ng publiko. Muling lumitaw sa kanyang mukha ang isang bahagyang ngiti, malamig, mayabang at puno ng hamon. Isang linggo matapos ang mapagpasyang paglilitis, ang Cebu City Regional Trial Court ay muling naging sentro ng atensyon ng buong bansa. Mula pa madaling araw, isinara ng pulisya ang ilang kalsada. Naglagay ng mga barikada para kontrolin ang libu-libong tao. Ang mga banner na nagsasabing IP at ANG pinakamabigat na parusa at hustisya para sa MGA biktima ay iwinawagayway ng mataas. Isang grupo ng mga estudyante ng medisina, nakasuot ng puting abito na may itim na laso sa braso, ang nakatayo sa unahan, simbolo ng kanilang pagluluksa at determinasyon na muling itayo ang dignidad ng kanilang propesyon. Sa loob ng korte, tahimik at tensyonado. Puno ang mga upuan at nakahanay ang mga kamera ng mga mamamahayag. Lahat ng lente ay handang kunan ang makasaysayang sandaling ito. Magkakatabing nakaupo ang mga pamilya ng biktima. Ang ilan ay may hawak na mga larawan ng kanilang mga anak. Ang kanilang mga mukha ay pagod ngunit puno ng pag-asa. Pumasok ang hukom. 3 beses na pinukpok ang malyete. Ang pagdinig para sa hiling na sentensya laban kay Arturo Villanueva ay magsisimula na, matatag na anunsyo ng hukom. Tumayo ang taga-usig, hawak ang isang makapal na folder ng kaso. Malinaw at may kapangyarihan ang kanyang boses. Kagalang-galang na hukom, matapos marinig ang mga testimonya ng lahat ng biktima, mga saksi mula sa ospital, mga eksperto sa medisina at mga eksperto sa batas, napagpasyahan naming ang akusado ay sadya at planadong nagtanggal ng mga organ ng walang pahintulot. Ang gawaing ito ay hindi lamang isang paglabag sa pamamaraang medikal, kundi isang malubhang krimen na sumira sa buhay ng maraming tao. Idiniin ng taga-usig ang pinakamatitibay na ebidensya. Una, kinumpirma ng mga resulta ng forensic na ang mga peklat sa operasyon ng mga biktima ay tugma sa pagtanggal ng bato, hindi sa kidney stone surgery. Ikalawa, pinatunayan ng mga financial record ang pagpasok ng 100 milyong piso na hindi maipaliwanag ng opisyal na kita ng akusado. Ikatlo, kinumpirma ng testimonya ng mga eksperto sa batas na natugunan ang lahat ng elemento ng krimen. Natahimik ang silid. Tanging ang mabilis na paggalaw ng mga panulat ng mga reporter ang naririnig. At tinaasan ng taga-usig ang kanyang boses. Batay dito, para sa hustisya para sa mga biktima. Hinihiling namin ang parusang habang buhay na pagkabilanggo para sa akusadong si Arturo Villanueva. Hindi lamang ito isang paghihiganti, kundi isang malakas na babala upang wala ng doktor ang mangangahas na muling talikuran ang kanyang propesyon. Agad na umugong ang bulungan sa mga upuan. Ilang pamilya ng biktima ang napaluha sa emosyon. Ang ilan ay nagyayakapan. Ang ina ni Marco, si Aling Rosa, ay napatingin sa larawan ng kanyang anak at bumulong. Sa wakas, "Anak, may hustisya na." Mula sa labas ng gusali, narinig hanggang sa loob ang sigawan ng karamihan. Habang buhay na pagkabilanggo, habang buhay na pagkabilanggo. Naging isang dagat ng emosyon ang kapaligiran. Si Villanueva ay kalmadong nakaupo sa kanyang upuan. Bahagya siyang ngumiti at nagsalita sa isang mababang boses. "Maaaring ikulong ninyo ang aking katawan, ngunit ang aking mga ideya ay nakalabas na sa silid na ito. Laging mayroong maniniwala at laging mayroong magpapatuloy." Akusado, manahimik, mahigpit na saway ng hukom. Ang korte ay isang lugar para suriin ang mga ebidensya, hindi para pakinggan ang iyong personal na pilosopiya. Tinapos ng taga-usig ang kanyang hiling sa isang matatag na pangungusap. Kagalang-galang na hukom. Naniniwala kaming ang habambuhay na pagkabilanggo ang pinakaangkop na parusa dahil ang ginawa ng akusado ay hindi lamang isang pagtataksil sa isang sumpa, kundi isang krimen laban sa sangkatauhan. Ang pagdinig ng araw na iyon ay nagtapos sa isang mabigat na pukpok ng malyete.
Ang paggawad ng hatol ay gaganapin sa susunod na linggo, sabi ng hukom. Ang kapaligiran sa labas ng gusali ay halos parang isang pista. Ang karamihan ay nagpasalamat sa harap ng korte. Ang mga estudyante ng medisina ay nagbasa ng isang opisyal na pahayag. Tinatanggihan namin ang mga krimen sa medisina. Nangangako kaming ibabalik ang tiwala ng lipunan sa propesyon ng pagiging doktor. Ang pahayag na ito ay live na ipinalabas sa TV na nagdagdag ng emosyon sa karamihan. Nang gabing iyon, pinuno ng balita tungkol sa hiling na sentensya ang buong bansa. Nag-imbita ang mga talk show ng mga eksperto sa batas at etika sa medisina. Ito ay hindi lamang pagpaparusa kay Villanueva, kundi isang pagkakataon din para ayusin ang ating sistema ng medisina, sabi ng isang propesor. Sa presinto, pinanood ni Major Santos at ng kanyang team ang TV. Tahimik siyang nagsalita. Isang malaking hakbang ang nagawa natin. Ngayon, lahat ay nakasalalay na sa hukom. Ang hatol sa susunod na linggo ang magiging kasukdulan ng mahabang laban na ito. Samantala, sa loob ng kulungan, tinitigan ni Villanueva ang kanyang maliit na tala. Nagsusulat siya ng mga pangungusap na tila inihahanda ang huling salitang bibitawan niya sa harap ng hukom. Ang kanyang mukha ay mayroong isang malamig at mayabang na ngiti. Ang hinihintay na araw ay sa wakas ay dumating. Ikatlong linggo ng Enero 2024, ang Cebu City Regional Trial Court ay napuno ng libo-libong tao. Mas maraming pulis ang ipinakalat at may mga barikada at tactical vehicle na nakabantay sa paligid. Ang mga mamamahayag mula sa lokal at international na media ay nag-live broadcast na nagpapakita kung gaano kalaki ang interes ng publiko sa kasong ito. Sa labas, ang karamihan ay may hawak na mga kandila, poster at banner na nagsasabing IPAT AUNG, pinakamabigat na parusa at hustisya para sa MGA biktima. Ang ilang estudyante ng medisina, nakasuot ng puting abito na may itim na laso, ay sama-samang nagdasal bago magsimula ang pagdinig. Sa loob ng korte, mabigat ang kapaligiran mula pa sa simula. Ang mga pamilya ng biktima ay nasa unahang hanay. Matigas ang kanilang mga mukha sa tensyon. Ang ilan ay mahigpit na hawak ang mga larawan ng kanilang mga anak. May namumuong luha sa kanilang mga mata. Puno ang mga upuan ng mga reporter. Ang kanilang mga kamera ay nakatutok sa upuan ng akusado. Kalmadong pumasok si Dr. Arturo Villanueva. Nakasuot siya ng damit ng bilanggo, ngunit ang kanyang tingin ay nanatiling matalas. Ang bahagyang ngiti ay hindi kailanman nawala, na tila iniisip pa rin niyang siya ang sentro ng entablado. Pumasok ang hukom. 3 beses na pinukpok ang malyete. Ang paggawad ng hatol sa kasong kriminal laban kay Arturo Villanueva ay magsisimula na. Umalingaw-ngaw ang boses ng hukom. Sinimulang basahin ng hukom ang isang mahabang desisyon. Matapos marinig ang mga testimonya ng mga biktima, mga saksi mula sa ospital, mga eksperto sa medisina at batas, at suriin ang mga ebidensya tulad ng mga medical record, financial record, at pahayag ng akusado, napagpasyahan ng korte na legal at nakakumbinsing napatunayan na ang akusado ay nagkasala ng krimen ng pagtanggal ng organ ng walang pahintulot. Mas naging matatag ang boses ng hukom. Ang ginawa ng akusado ay sinadya, planado, at ginawa para sa personal na pakinabang. Higit pa rito, hindi nagpakita ng anumang pagsisisi ang akusado. Ito ay isang aggravating circumstance. Ilang tao sa loob ng korte ang napahikbi. Ang mga pamilya ng biktima ay naghawak-hawak ng kamay. At ang hinihintay na pangungusap ay dumating, kaya naman hinahatulan ng korte ang akusadong si Arturo Villanueva ng habambuhay na pagkabilanggo, reklusyon perpetua. Sumabog ang silid sa mga luha ng kagalakan, palakpakan at yakapan. Ang ina ni Marco, si Aling Rosa, ay napaluhod at nagdasal. Ang ibang mga batang biktima ay napatingin sa kisame na may mga luhang namumuo sa kanilang mga mata. Ngunit sa upuan ng akusado, si Villanueva ay nakangiting nakatayo
Nang bigyan ng pagkakataong magbigay ng huling salita, itinaas niya ang kanyang ulo. Maaaring ikulong ninyo ang aking katawan, ngunit naitala ng kasaysayan ang aking pangalan. Tinatawag ninyo akong kriminal, ngunit ipinakita ko na ang sistema ng medisina ay maaaring mapasuko ng isang tao. Hindi iyon maglalaho. Isang sigaw ng galit ang sumabog mula sa mga upuan. Malakas na pinukpok ng hukom ang malyete. Manahimik. Ang hatol ay pinalna at ang pagdinig na ito ay tapos na. 3 pukpok ng malyete ang nagtapos sa mahabang drama. Sa labas ng gusali, sumigaw sa tuwa ang karamihan. Ang ilan ay nagsindi ng kandila sa plaza ng lungsod at sama-samang kumanta ng mga awit ng pasasalamat. Nagbasa ng opisyal na pahayag ang mga estudyante ng medisina. Ngayon, ang hustisya ay naisakatuparan. Nangangako kaming paninindigan ang aming sinumpaang tungkulin upang wala ng ganitong pagtataksil ang muling mangyari. Agad na napuno ng hashtag na habambuhay na pagkabilanggo ang social media. Ang mga video ng mga umiiyak at nagyayakapang pamilya ng biktima ay mabilis na kumalat na nagdulot ng isang alon ng simpatiya sa buong bansa. Ngunit mayroon ding mga boses na nagsasabing dapat ay parusang kamatayan ang iginawad na nagpapakita kung gaano kalalim ang sugat sa lipunan. Nang gabing iyon, paulit-ulit na ipinakita sa TV ang sandali ng hatol at nag-imbita ang mga talk show ng mga eksperto sa batas at etika sa medisina. Ang hatol na ito ay hindi lamang isang parusa sa isang doktor, kundi isang mensahe rin na ang batas ay mas mataas kaysa sa anumang propesyon at walang sino man ang maaaring makatakas dito. Sabi ng isang propesor, sa presinto, mag-isang naupo si Major Santos sa kanyang opisina. Isang makapal na folder ng kaso ang nasa kanyang mesa. Matagal niya itong tiningnan bago dahan-dahang isinara. Ang 6 na biktimang ito ay mabubuhay na may mga peklat, ngunit kahit papaano, alam na nilang nasa panig nila ang hustisya. Mahina niyang sabi. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi pa tapos ang trabaho. Mayroong isang tiwala sa lipunan na kailangang ayusin at isang sugat na mas malaki pa kaysa sa hatol. Samantala, sa loob ng kulungan, tinitigan ni Villanueva ang isang maliit na papel na puno ng mga sulat. Nagsulat siya ng isang maikling pangungusap at ang kanyang mukha ay mayroon pa ring bahagyang ngiti. Kahit na nahatulan na, tila nararamdaman pa rin niyang nag-iwan siya ng isang madilim na pamana na matagal na maaalala. Ngunit para sa lipunan, hindi pa tapos ang paglalakbay. Ang buhay ng mga biktima at ang epekto ng kasong ito sa lipunan ay nagsisimula pa lamang. Ang hatol na habambuhay na pagkabilanggo ay iginawad kay Dr. Arturo Villanueva. Tapos na ang paglilitis, ngunit ang mga epekto nito ay noon pa lamang tunay na naramdaman. Ang buhay ng mga biktima, kanilang mga pamilya, at ng buong lipunan ay pumasok sa isang bagong kabanata kung saan magkasama ang sugat at pag-asa. Ilang linggo matapos ang hatol, biglang nagbago ang kapaligiran sa Cebu Central Medical Center. Ang gusali na dating puno ng mga pasyente ay naging tahimik. Maraming mamamayan ang nag-aalangan pa ring bumisita sa ospital dahil sa trauma. Mas mabuti ng sigurado. Sa maliit na klinika na lang ako pupunta, sabi ng isang ale sa palengke. Bumagsak ang reputasyon ng ospital. Kinailangang makialam ang lokal na pamahalaan. Nagpadala ng isang espesyal na team para ibalik ang serbisyo at mahigpit na subaybayan ang bawat proseso. Gayunpaman, matatagalan pa bago maibalik ang tiwala ng publiko. Ang mga biktima ay humarap sa mga araw na puno ng hamon. Si Marco Reyes, na ngayon ay 26 na taong gulang, ay hindi na makapagtrabaho sa isang bodega. Dahil madali siyang mapagod, lumipat siya ng trabaho bilang isang part-time na computer operator. Mas magaan ang trabaho, ngunit nanatiling nag-aalab ang kanyang diwa. Naging aktibo siya sa isang komunidad ng mga pasyenteng may sakit sa bato, nagsisimulang magbigay ng inspirasyon sa mga taong may kaparehong kalagayan. Kung kaya kong tumayo rito, kaya ninyo rin, sabi niya sa isang pagtitipon.
Si John David, ang 21 taong gulang na estudyante, ay dumanas ng matinding pagkabigo nang makansela ang kanyang kasal. Inatake siya ng depresyon, ngunit sinuportahan siya ng kanyang mga kaibigan sa kolehiyo. Sumulat siya ng isang thesis tungkol sa etika sa medisina at nangakong magiging isang mananaliksik na lalaban para sa mga karapatan ng pasyente. Nawalan man ako ng bato, ayokong mawala rin ng direksyon ng aking buhay. Ang kanyang sinabi sa isang panayam ay nakaantig sa marami. Si Angelo Lim, ang manggagawa sa pabrika, ay humarap sa social stigma. Inakala ng kanyang mga katrabaho na tamad siya dahil madalas siyang mag-leave. Sa huli, inilipat siya ng unyon sa isang posisyon sa opisina. Bumaba ang kanyang sahod, ngunit nakapagpatuloy siya sa pagtatrabaho. Ang kanyang asawa ay laging nasa kanyang tabi. Maaaring nadapa tayo, pero sabay tayong babangon, sabi niya habang hawak ang kamay ng kanyang asawa. Napaluha si Angelo, naramdamang mayroon pa siyang dahilan para magpakatatag. Bukod sa mga biktima, naapektuhan din ang buong lipunan. Nagdaos sa mga pampublikong talakayan ang mga civil society group, hinihiling ang reforma sa sistema ng pagbabantay sa medisina. Nagsimulang pag-usapan ng mga mambabatas ang mga bagong regulasyon tungkol sa proteksyon ng pasyente. Sa mga universidad ng medisina, nagsagawa ng isang simbolikong pagkilos ang mga estudyante. Nakatayo sila sa quadrangle, nakasuot ng puting abito at malakas na binigkas ang Hippocratic Oath. Nangangako kaming pangangalagaan ang sangkatauhan at hindi tatalikuran ang tiwalang ito. Ang video ng kanilang sigaw ay naging viral, isang paalala na ang bagong henerasyon ay ayaw madungisan ang kanilang propesyon. Si Major David Santos, ang investigador ng kaso, ay pinanood ang lahat ng pagbabago ng may halo-halong damdamin. Isang gabi, nabasa niya ang isang artikulo tungkol kay Marco Reyes na ngayon ay isang community speaker na. Bahagya siyang ngumiti, ngunit kasabay nito, malalim siyang nag-isip. Nakamit na ang hustisyang legal, pero ang hustisyang panlipunan ay hindi pa tapos, bulong niya. Para sa kanya, ang hatol na habambuhay na pagkabilanggo ay isang bahagi lamang. Ang mas mahalaga ay kung paano matututo at babangon ang lipunan mula sa sugat na ito. Naging sentro rin ng atensyon ang pamilya ni Villanueva. Ang kanyang asawa ay umiwas na sa publiko at halos hindi na lumalabas ng bahay. Sa huli, lumipat siya sa bahay ng kanyang mga magulang sa isang maliit na bayan para iwasan ang media. Ang panganay na anak ni Villanueva na nasa high school ay kinailangang lumipat ng paaralan matapos tuksuhin ng kanyang mga kaibigan na anak ng doktor na mamamatay tao. Isang araw, umuwi siyang umiiyak matapos tawaging anak ng kriminal na doktor. Ang kanilang bahay sa Cebu ay naibenta para bayaran ng mga utang. Walang kasalanan ng kanyang pamilya, ngunit sinalo nila ang bigat ng panlipunang parusa. Sinakop ng media ang lahat ng anggulo. Isang documentary program ang nagtampok sa mga kwento ng mga biktimang nagsisikap bumangon ang pamilya ni Villanueva na kailangang mamuhay sa kahihiyan at ang mga pagsisikap ng lipunan na ayusin ang sistema. Ang palabas na ito ay nagpaiyak sa maraming manonood, ngunit nagmulat din sa kanila na ang trahedyang ito ay mas malaki pa kaysa sa krimen ng isang doktor. Samantala, sa likod ng rehas, si Villanueva ay nabubuhay pa rin sa kanyang kayabangan. Hindi na siya nagsusulat ng mahaba tulad ng dati, ngunit madalas niyang binabasang muli ang kanyang mga isinulat, tinititigan ito ng matagal at maingat na itinatago. Minsan, isang bahagyang ngiti ang sumisilay, ngunit hindi na kasing talas ng dati. Ang mundo sa labas ay hindi na nagbibigay sa kanya ng entablado. Ang kasong ito ay nag-iwan ng malalim na sugat, ngunit kasabay nito, nagdulot ito ng isang bagong kamalayan. Mula sa sakit ng mga biktima, isinilang ang lakas para bumangon. Mula sa pagtataksil ng isang doktor, nagsimula ang isang kilusan para ayusin ang sistema ng medisina. Isinara ni Major Santos ang huling file ng kasong ito at tiningnan ang gabi ng Cebu mula sa bintana ng kanyang opisina. Kumikinang ang mga ilaw ng lungsod at umiihip ang malamig na hangin.
Sinabi niya sa kanyang isipan, hindi natin mabubura ang mga peklat. Ngunit maaari nating tiyakin na ang mga peklat na iyon ay hindi magiging walang kabuluhan. Ngayon, ang tanong ay ito. Ano ang matututunan natin sa lahat ng ito? Ang tanong na iyon ay humahantong sa isang mas malaking pagninilay tungkol sa propesyon ng medisina, tiwala ng lipunan at ang kahulugan ng pagiging tao. Ang trahedya ni Dr. Arturo Villanueva ay yumanig hindi lamang sa 6 na biktima, kundi sa pundasyon ng tiwala ng lipunan sa komunidad ng medisina. Ang hatol habang buhay na pagkabilanggo ay nagsara ng isang kabanata, ngunit nagbukas ito ng isang mas malawak na espasyo para sa pagninilay. Paano naging isang kasangkapan ng krimen ang isang propesyon na dapat sanang simbolo ng paglilingkod? Sa iba't ibang lugar, ang kwento ng kaso ni Villanueva ay patuloy na umuugong. Sa mga coffee shop, pinag-uusapan ito ng mga tao sa isang mapait na tono. Kung kahit doktor ay kayang magtaksil, sino pa ang mapagkakatiwalaan natin? Sa mga universidad ng medisina, hinahamon ng mga propesor ang kanilang mga estudyante na muling pag-isipan ang kahulugan ng Hippocratic Oath. Ang sumpa ay hindi isang formalidad sa simula ng karera, kundi isang pangakong dapat panindigan habang buhay, sabi ng isang propesor sa nanginginig na boses. Ang mga biktima ay naging buhay na simbolo ng pagtataksil na iyon. Ang mga mukha ni na Marco, John David at Angelo ay lumitaw sa iba't ibang media, isang paalala na ang isang marangal na propesyon ay maaaring madungisan kapag hindi pinangangalagaan ng may integridad. Ngunit sa likod ng kanilang mga sugat, mayroon ding isang maliit na liwanag, ang determinasyong bumangon at magbigay ng pag-asa sa ibang mga nasaktan. Ang kasong ito ay nagdulot din ng mas malawak na epekto sa lipunan. Sa wakas, bumuo ang gobyerno ng isang Hospital Oversight Task Force na kinabibilangan ng mga independenteng ahensya para tiyaking hindi lamang sa loob ng ospital ang pagbabantay sa mga proseso. Pinahigpit ng Philippine Medical Association ang kanilang Code of Ethics na nag-oobliga ng regular na pag-uulat at mga random na audit sa mga medical procedure. Kumilos din ang civil society. Nagbukas ng mga patient complaint desk ang mga legal aid group para tumanggap ng mga ulat tungkol sa hinala ng medical malpractice o pag-abuso sa kapangyarihan. Pumunta sa mga kanayunan ang mga medical mission community para magbigay ng edukasyon tungkol sa mga karapatan ng pasyente. Dahan-dahang nagbago ang kapaligiran mula sa takot patungo sa kamalayan. Ngunit ang pinakamalalim na pagninilay ay nagmula sa loob mismo ng komunidad ng medisina. Maraming batang doktor ang nakaramdam ng kahihiyan, ngunit kasabay nito isang panawagan sa tungkulin. Isang residenteng doktor sa Cebu ang nagsulat sa social media. Ang kaso ni Villanueva ay isang kahihiyan, ngunit isa rin itong babala. Kailangan nating patunayan na libu-libong doktor pa rin ang tapat sa kanilang sinumpaang tungkulin. Ang post na ito ay ibinahagi ng libu-libong beses na nagpapakita na bagamat maaaring masira ang tiwala, maaari rin itong muling itayo sa pamamagitan ng katapatan. Si Major David Santos, ang investigador ng kaso, ay pinanood ang lahat ng pagbabagong ito mula sa malayo. Madalas siyang imbitahan bilang tagapagsalita sa mga seminar sa batas at kalusugan. Sa bawat pagkakataon, lagi niyang sinasabi, ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa isang doktor na naligaw ng landas. Ito ay tungkol sa isang sistema na naging kampante at tungkol sa ating lahat na minsan ay masyadong madaling magtiwala ng hindi nagtatanong. Ang kanyang mga salita ay nag-iwan sa maraming tao na magnilay-nilay. Para kay Major Santos mismo, binago ng kaso ni Villanueva ang kanyang pananaw. Dati, tinitingnan niya ang batas bilang mga alituntunin lamang na dapat ipatupad. Ngayon, napagtanto niyang ang batas ay tungkol din sa pagprotekta sa tiwala ng lipunan. Kung walang tiwala, anumang propesyon, doktor, pulis, hukom ay babagsak. Ang buhay ng mga biktima ay naging isang aral din. Nawalan man sila ng isang mahalagang organ, sila naman ay naging inspirasyon.
Si Marco na matapang na nagsasalita sa komunidad, si John David na may akademikong determinasyon, at si Angelo na nagpapakita ng katatagan ng pamilya. Lahat sila ay nagbigay ng aral na ang sakit ay hindi laging katapusan, kundi maaaring simula ng isang bagay na mas makabuluhan. Samantala, ang pamilya ni Villanueva ay nabubuhay pa rin sa anino ng kahihiyan. Mga biktima rin po kami, sabi ng kanyang asawa sa isang maikling panayam. Hindi po namin alam ang kanyang ginawa, ngunit kailangan naming pasanin ang mga kahihinatnan. Ang mga salitang iyon ay nagpamulat sa marami na ang kasalanan ng isang tao ay madalas na humihila sa mga inosenteng pamilya. At si Villanueva mismo. Nabubuhay siya sa loob ng selda kasama ang mga anino ng kanyang nakaraan. Hindi na siya kasing tigas ng dati, ngunit minsan ngumingiti pa rin siya na tila nagtagumpay siyang mag-iwan ng isang bakas sa kasaysayan. Ngunit ang mundo sa labas ay wala nang pakialam sa kanya. Para sa kanya, ang kulungan ay isang tahimik na entablado. Para sa lipunan, siya ay isang simbolo lamang ng kasakiman na hindi na dapat maulit. Sa huli, ang pinakamalaking aral sa trahedyang ito ay tungkol sa halaga ng pagkatao, propesyon, kaalaman, at maging kapangyarihan. Kapag nawala ang konsensya, lahat ng ito ay nawawalan ng kabuluhan. Maaaring magkaroon ng kaalaman ang isang doktor para magligtas, ngunit kung walang pakikiramay, ang kaalamang iyon ay maaaring maging isang sandata. Isinulat ni Major Santos ang huling pangungusap sa kanyang personal na tala. Maaaring parusahan ng batas ang katawan, ngunit tanging ang kamalayan lamang ang makakapagpagaling sa sugat ng lipunan. At ang kamalayang iyon ay dapat nating bantayan ng sama-sama. Isinara niya ang libro at tiningnan ang kalangitan sa gabi. Ang trahedya ni Villanueva ay matagal na maaalala bilang isang sugat, ngunit kasabay nito bilang isang aral. Na ang tiwala ay isang marupok na bagay na dapat alagaan ng katapatan. Na ang isang sinumpaang tungkulin ay hindi lamang mga salita, kundi isang pangakong nakatali sa kaluluwa, at na kahit sa dilim, laging may pagkakataong magsindi ng liwanag. Ang kaso ni Dr. Arturo Villanueva ay nagtapos na sa korte. Isang hatol na habambuhay na pagkabilanggo ang iginawad. 6 na biktima ang lumalaban para ipagpatuloy ang kanilang buhay. At ang lipunan ay dahan-dahang natututo mula sa malaking sugat na ito. Ngunit ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang doktor na nagkamali o isang sistema na may butas. Ang kwentong ito ay isang salamin na nagtutulak sa ating lahat na tingnan ang ating mga sarili. Sapat ba tayong mapagmatyag? Sapat ba ang ating pagmamalasakit? Sapat ba tayong matapang para pangalagaan ang sangkatauhan? Sa pamamagitan ng trahedyang ito, natutunan natin na lahat ng propesyon, doktor, pulis, guro, hukom ay nakatayo sa iisang pundasyon, ang tiwala. Ang tiwala ay hindi nabibili ng diploma o posisyon. Ito ay pinangangalagaan sa pamamagitan ng matapat na kilos at isang malinis na puso. Kapag ang tiwalang iyon ay tinalikuran, ang epekto ay hindi lamang sa isang tao, kundi sa buong lipunan. Ipinakita sa atin ng 6 na biktima ang kahulugan ng tunay na lakas. Si Marco na naging isang motivational speaker, si John David na nagsulat ng thesis tungkol sa etika sa medisina, si Angelo na nanatiling matatag para sa kanyang pamilya. Lahat sila ay mga maliliit na bayaning isinilang mula sa sakit. Ipinapaalala nila sa atin na ang dilim ay maaaring maging liwanag kung pipiliin nating wag sumuko. Itinuro rin sa atin ng pamilya ni Villanueva ang isa pang aral, na sila, bagamat walang kasalanan, ay kailangang pasanin ng isang mabigat na panlipunang parusa. Sa pamamagitan nito, natutunan nating ang bawat maling kilos ay laging lumilikha ng isang alon na sumasagasa sa maraming tao sa paligid. Kaya't dapat tayong mag-ingat, dahil ang kasalanan ng isang tao ay maaaring maging isang kolektibong pagdurusa. Nakatanggap din ng mahalagang aral ang lipunan. Huwag basta-basta ipagkatiwala ang buhay nang hindi nagtatanong. May karapatan tayong malaman. May karapatan tayong magbantay.
May karapatan tayong protektahan ang ating sarili. Ang kaso ni Villanueva ay nagmulat sa atin na bagamat maaaring may butas ang sistema, ang boses ng lipunan ang maaaring maging isang paalala para manatiling bukas ang pagbabantay at para sa komunidad ng medisina, ang trahedyang ito ay isang malakas na babala. Ang Hippocratic Oath ay hindi isang seremonya sa simula ng karera, kundi isang panghabambuhay na pangako. Ang isang doktor ay dapat maging hindi lamang matalino, kundi tapat din. Kung walang konsensya, ang kaalaman ay maaaring maging isang mapanirang kasangkapan. Tinapos ni Major David Santos ang kanyang huling tala sa isang pangungusap. Ang hustisya ay hindi ang katapusan, kundi ang simula ng isang bagong kamalayan. Ang pangungusap na iyon ay umalingaw-ngaw hindi lamang sa kanyang opisina, kundi sa puso ng lahat ng nakarinig ng kwentong ito. At ngayon, ang tanong ay bumabalik sa ating mga tagapakinig. Hahayaan ba nating maulit ang isang ganitong trahedya? O magsisimula ba tayong pangalagaan ng tiwala sa maliliit na bagay sa ating paligid? Sa pagiging tapat sa ating trabaho, sa pagiging tapat sa ating mga pangako, at sa pagmamalasakit sa ating kapwa. Naway magsilbing paalala ang kwentong ito na ang buhay ay isang misyon at bawat propesyon ay isang daan ng paglilingkod. Sama-sama nating bantayan ang ating konsensya upang wala nang susunod na Arturo Villanueva ang maisilang. Kung naantig kayo sa kwentong ito, mangyaring ibahagi ang inyong mga saloobin sa mga komento. Sa tingin ninyo, makatarungan ba ang habambuhay na pagkabilanggo? O dapat bang may ibang paraan? Nais naming marinig ang inyong boses. Huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe button para hindi ninyo makaligtaan ang iba pang makabuluhang kwento. Dahil sa bawat kwento, mayroong isang mahalagang aral para sa ating lahat. Maraming salamat sa inyong pakikinig hanggang sa dulo. Naway laging bantayan tayo ng may kapal mula sa kadiliman at gabayan tayo na laging piliin ang landas ng kabutihan.